Hi, I'm Liv, podcasting from Italy. And I'm Tina, podcasting from the Philippines. Welcome to Merienda Therapy Podcast, a show where we celebrate our 40s one merienda at a time. This is the second and final episode of our two-part series, Superheroes in the Family, Midlife Caregivers for Aging Parents. Meron ba kayo na may miss out na anything? I mean, ikaw naman, Tina, nakapagbakasyon ka naman. Oo, pero meron ka pa bang ibang na may miss out na magagawa mo sana kung wala ka sa Okay. ganyan? Yung top one na is pagkakaroon ng full-time na work. Naisip ko kasi babalik ako ng Pilipinas, okay lang, walang issue. Pero parang na-visualize ko na parang uuwi lang ako, pero tuloy ang buhay. Mag-work ako. Well, of course, parang financial freedom din na meron akong parang to save. So, yun ang siguro pinakamalaking adjustment. Kasi syempre, hindi na ako nag-earn as what I used to have nung nasa Singapore ako. So parang again, there are some things na still thankful ako kasi parang I can complain dahil I could say na living comfortably pa din. So parang hindi ka pwedeng magreklamo. Pero yun, siguro having a full-time work na wherein I could save for yung retirement or yung whatever the future, di ba? And other than that, wala na akong masyadong kasi somehow kung meron nga lang kami sigurong helper or kung nandito nga yung tita ko, nakakalabas ako yung simple na magkakape with friends. Very easy lang sana sa akin. So, yeah, kung may na-miss out ako is yun nga, siguro yung yung career. Kasi, although hindi naman talaga ako career-oriented even nung nasa Singapore pa ako, which is medyo on a downside, pero when it comes siguro yung plans, like for example, like si Arian, nag-master siya, or like ikaw, Tina, nag-a-added studies ka, let's say, sewing, mga ganun. So, yun, siguro pero in general, walang masyado akong na-miss out. Oh, well, yung travel, hindi na as before nung nasa Singapore tayo, pero still very thankful. So, maybe it's more of like yung saving for my future, yung ako na lang. Love life, Tina. Kailangan ko ba i-memorize siya? Feeling ko nakatulong din yon. Kasi I mean, we're not going to... Na hindi. Malay mo after nito, Tina. Hindi, pero ang point ko lang is, nakatulong sa akin na at some point in time, hindi ko na siya hinana. Parang tinanggap ko na siya, alam mo yun. And kung darating, sabi nga nung friend ko, kung darating okay, very, icing on a cake. Pero parang okay na ako. Basta sa akin is travel lang yung top number one sa akin. So, since nagagawa ko naman siya, kung meron okay, pero kung hindi, okay na rin ako. I'm good. I'm good na din. Okay. Kaya nga siguro nandyan ka. Kaya nga, na rin ni God. Ang galing, no? Ikaw, Ariel, since you're a guy, do you think nagiging deterrent tong situation mo sa pag-aasawa mo? Yes. Yes. Somehow kasi alam ko na yung iba naman kasi hindi accepted yung ganito situation. Sabi nga, di ba, kapag kayo na nga sa misa ng pare, sabi niya kapag mag-asawa kayo, dapat titira kayo lang. So walang binan, parang ang hirap kasi na i-impose yung ganitong situation sa iba. So kung matatanggap nila, good. But the society, iba kasi yung thinking ng society. But for me, I need to accept that reality. No? And I think kung may meron akong maging asawa later on, sana, kung meron man, ganun na umaasa. Dapat may hope pa rin. I mean, rin. Hopeful ka pa rin na mangyayari yun. Okay. Ang ko lang, sana gusto ko pakita sa kanya or gusto niya tanggap niya yung situation from paano man to. Kasi hindi ko pwedeng iwan si mami. Katulad dati, hindi ko pwedeng iwan si daddy. So, dahil kung gusto niya na nandito sa bahay namin, maging issue sa kanya. So, somehow, maging problema na later on. Kung kayang tanggapin, so that's good for us. Also, yung right now, buti na lang may business kami. Kasi yung business namin yung baskets and yung rental properties. So, yung dad ko na-prepare kami for that situation, for this kind of situation na what if wala na siya, somehow meron kaming kita pa din.
So, along the way, ako naman, ayoko maging comfortable din na may kita ka dito. Yes, may passive income ko nga. Naging as much as possible, yung araw-araw ko, ngayon, nasa sobrang work din ako. Kasi more on information technology naman yung pinasok ko na field since nasa bahay lang. And napapansin ko na nakakalimutan ko na yung health ko. Kailangan. And kailangan balance lang. And actually this month, nandun ako sa hospital ng brother ko, emergency. Kasi ikaw mismo ang na-hospital? Ako mismo ang na-hospital. Dahil nahirapan ako huminga. And sabi lang ng doctors, because I'm so fatigued, pagod na, dapat lang magpahinga ako for next 2 days. So, ganun lang, kasimple. So, ang stress. Pero nga, dapat, sana kung dapat hindi ko, yun nga, tama, yung partner is good. Gusto ko rin yung magkaroon ako ng future partner. And yung sa business naman, hindi ako magpaka parang comfortable. Pero dapat isaalang-alang din, i-balance din yung buhay. True. Yun lang. Dahil nga na-fatigue ka na and all, anong pangklaseng support or help ang kailangan mo, do you think? Actually, full-time helper? Tulong. Siguro, actually right now, na-appreciate ko tong ganitong discussion or conversation. Kasi it's a lonely place here sa business. Wala kang ibang makausap. It's a lonely I was going to parang ask, at least, kahit na yung si Tina kasi may mga ganito me time, pero I think yung conversation kasi kapag wala ka sa office setting with your friends na makikipag-banter ka lang, I don't know, and from what we've discussed, I mean, ako hindi ako yung gumagawa talaga noon kasi nga sabi ko, fortunately may kapatid ako, pero it's the same with her yung weight niya sa shoulder nyo na yun nga yung may nakakausap is that especially about this like si Tina. Si Tina ang kakausap ko. I-add natin siya sa group chat para pag nagre-reklamo sa boss pero yung gano'n, does that help? Oo. Ariel, yung sinasabi mo, wala kang nakakausap masyado sa bahay about the situation. Pero yung buti na lang din may ligaya. I mean yung category. Okay. Somehow yung group ko doon, meron kami small group of men. I'm able to share some things to them and ang laking bagay na nahihinga. Tapos yung may makakausap ka pa na in the same situation. Kaya malaking tulong yan si Tina R. So, yung may maintindihan ka talaga. Kasi yes, and then parang we won't call naman each other shock absorber. Pero I mean, it helps. Kasi parang ang hirap na yung parang may mga maalaala moments, yung mga ganito yung situation, yung mga best actress natin yung mga bowling, mga ganyan. So, ito na yung mga linyahan mo, parang ganyan. So, I like, at least yung sa'yo, Ariel, you have a group of parang brothers nga. Pero parang ang hirap, alam mo yun, at this time, sabi ko nga, minsan pag nagdadrama ako din sa mama ko na parang yung pagod wala kasi order ka lang sa Grab. Lahat mo, kainin mo, parang ganun. Pero yung mental kasi hindi mahirap. So parang sa akin nga yun, I think journaling helps and at the same time, more pa din yung may kausap na ganito. Yung na-express mo yung frustration mo. Pero after din that, ganun din yun, pare-pareho din lang naman. So, pero at least meron ka lang, napansin ko din pati yun. Yung parang pag minasabihan ka, parang maluwag. So, okay, another day, parang ganun. But it's, kumbaga, it's the same. Parang it's still a cycle. Pero yung parang kumbaga, iba yung pag nailalabas. You're heard. Oo. Yung may makakaintindi sa'yo na hindi lang ako to na mali yata yung reaction ko na bakit ganito yung naramdaman ko. Ganun. So, parang taga-validate kumbaga nung nararamdaman mo. So ako sa akin, it helps more than yung siguro. I mean kasi nandun na yung mga journaling, hobbies and all.
And ako din fortunate enough ako, even before nung nasa Singapore ako, parang I can stay sa bahay. So parang yun siguro yung big factor na na-mention ko kanina, parang domesticated. Kasi parang sa iba, may mga friends ako nung nag-COVID na parang nababaliw daw sila, na hindi sila nakakalabas. Sa akin naman, dito pa lang sa kwarto ko, ang dami ko lang hindi pa nga nagagawa, hindi ko nalilinis yung kwarto ko, parang ganyan, hindi ko na-arrange, nadi-declutter. So sa akin it helps na marami akong parang outlet. So aside, pero syempre, iba pa din yung tao yung nakakausap mo. Kasi nakakarinig ka din ng parang feedback or nakakarinig ka din na, ito yung gawin mo, wag mong gawin, bawasan mo. So it helps na parang wake up ko din sila. Ay, nga pala, no, medyo napaano ako, lakas yung boses ko or may nasabi akong hindi maganda. So it helps. Pero yun nga, pag wala yun, wala kang kausap or mahihirapan ka and yung wala kang activities to distress, mahirap. Kung may nakikinig sa atin, Liv, na in the same situation. It can be a good parang support group, like parang book club, pero specifically for this situation. Kasi yun nga, other than yung outlet, tips and tricks, right? Like parang, di ba, siguro, Ariel, he seems to get along, parang konti na then pwede niyang share na, okay, kasi ganito ako magsabi kung paano iinom ng gamot ng mama ko. For some reason, sumusunod siya. Maybe you can try this trick. Bulahin, no? Bubula-bulahin. Oo, parang best practices. Ako dyan. Mag-share. Oo. So, yeah, kung meron tayong listeners who are in the same situation, reach out to us, di ba? And that can be really good na parang to just listen to each other. Yeah, and knowing that there are people in the same situation as you greatly helps, no? Kasi yung pag feeling mo kasi na ikaw lang, minsan kasi mabigat kapag feeling mo ikaw lang. And then when you hear somebody talk about the same situation, na parang, at least hindi lang pala ako ganon. Hindi lang pala. Kaya yan, si Tina, pag nagkukwento siya, ganyan din si Daddy. So parang, like yung last episode natin, yung parents, nakarelate din ako dun sa parents. Kasi parang ganun nga rin na you're taking care of somebody dependent on you. Pero may differences, of course. So, may ganung yung makarinig ka lang ng they're going through this same situation, similar situation na parang okay, ganun pala talaga na nangyayari pala yon, nakakagaang. Tsaka to add on lang, Dina, sorry, very short. Yung na-mention mo sa akin before na parang there are some people na parang it's easy for them to say na hindi, dapat kasi be patient. Pero be patient or yun. Pero iba, ako yun, one thing na na-realize ko is hindi siya ganun kadali. Iba siya yung, di ba? I mean, tayo, we grew up sa parang Catholic faith na yung honor your father and mother. Yung mga ganun, alam na natin yun pero parang minsan, like ako ngayon, mahirap. Kung nasa on the spot na yes. meron minsan yes. Nag-snap. Iba siya kung actual. Alam mo yun yung parang ako pwede mo sabihin na, ano ba naman yan? Parents mo yan. Parang wag ka namang ganyan. Pero pag pagod ka na and hindi naman nila nalalaman yung, ano ba naman ang ginawa mo lang or something pa. Pero pag nalaman mo yung pag naghalo na yung physical at saka yung mental na hirap, na challenges, iba talaga siya. Parang alam mo yung magbi-beast mode ka. Pero syempre, aanahin mo din, di ba? I mean, i-control mo rin yung sarili mo. Pero talagang iba. Ako, yun yung na-realization ko sa whole experience ko na iba pala siya dun sa yung pino-force mo lang na mag-aalaga ka sa actual. So, talagang it needs din, yung parang understanding, hindi lang dapat naiintindihan din tayo ng iba na hindi ganun talaga kadali. Super hirap siya. And I think dito yung mas nagiging lumalabas yung tough love. Kasi at the end of the day, ang priority nyo is to keep them well. Diba? To keep them safe. So, kiber na kung hindi ka masaya sa akin, pero at least safe. True. Parang gano'n na parang okay na may ganyang linyahan, di ba? At least, na hindi dumudugo ang ulo mo or at least safe ka kasi yun ang priority rather than magpapakasweet ako sa'yo pero hindi ka naman pala safe at the end of the day. Doon naman tayo sa positive. Ano naman mga positive rewards or mga perks naman of doing this? Sa akin parang I mean like iba-iba nga tayo, 'di ba? Like may nag-asawa, may Sa akin yung parang naging purposeful yung life. Parang
minsan yung parang sa akin, nakita ko na rin yung purpose ko in life. It's not like to get married and have kids, which is dati gusto ko. Pero yun nga, at least parang na-fulfill ko na rin yung God's plan for me. Parang ganun. So that's one. And then, actually, yung being patient and compassionate. Kahit pa paano, nag-improve naman, I'm sure. Na rin, oo. So sa akin, feeling ko, kumbaga sa pag-evaluate ka, nag-improve na rin ako doon. And then aside from that, siguro yung, again, I'll use the word resilient, parang ganun. So, yun, naging parang na subukan din or na-develop din yun. Other than that, wala. I'm just thankful yung skills, like yung pagluluto and yung the usual, alam mo yung the usual nating skills na female na yung magluto, household kumbaga chores na pwede nating gawin. Ayun na yun, kumbaga parang na-improve pa sa akin. Other than that, yun lang naman yung parang super major. Yun. Nagkaroon ng purpose yung life. Yung parang at the end of the day, hindi man yun yung gusto kong na-envision ko kung ano yung dapat na mangyari sa buhay ko. Pero at least parang it's my parang na lang kay Lord na ito na Lord, ginawa ko na yung mission mo for me. O hindi ko man nagawa in flying colors pa rin, pero nakita mo naman na talagang ginawa ko yung the best ko. Saka the effort every day, diba? Yes, effort every day. Yes. Yun. Narinig ko kay Ariel din kanina, nagkaroon ng cooking skills, oo. Aside from that, Ariel, ano yung mga positives from this experience? Siguro para sa akin yung to be more responsible, parang meron kang yung di ba yung maturity level, ito yun. Biglang naging doon agad. Parang nag-increase 100. So it actually accelerated my maturity level on this kind of thing. Before, minsan kine-question ko yung sarili ko or minsan nag-iisip nga ako or hinihiling ko sana naging babae na lang kasi ang hirap pala na magginagawa na parang ng mga babae. Particularly, hindi naman ako, I was not trained to take care of my mom. Mami ko, babae. And cook and iba yung direction talaga ng iniisip kong buhay noon. But right now, I have to accept this reality. Kailangan ko maging flexible. Hindi, parang nga sabi, dapat maging parang rubber ka. Kasi kapag hampasin ka man or gumulong-gulong man, still you're able to go along with the challenges of life. Kaya sa maging, katulad ako dati na parang bato na kapag, fix na to, ito na talaga dapat Pero hindi. Meron pa pala. So that somehow instilled on me na sa susunod siguro kung kakaroon ng family may prove ko or na train ka na. May training na. So yun, maganda ng training, no? Training, yun yung naisip ko. Sabi ko parang ano ba to? It's either tinitrain ako ni Lord or sinasabi niya sa akin, gusto mo pa mag-asawa? Ito yung madadatnan mo. Ito yung may expect mo, di ba? Pero ang isang magandang natutunan ko dito, aside from same din, Tina, yung priorities, yung purpose, nandun. Pero I get to know him more kasi daddy ko yung inaalagaan ko . So ang mga dad, siya yung typical dad na hindi naman siya nagkukwento ng madami nung bata kami. So alam lang, yung typical dad na nagtatrabaho, most of the time he's away. Kasi minsan nasa province siya, naka-assign. So kami lang ni na mami yung nandito. So ngayon, marami akong natututunan sa kanya na hindi ko alam dati. Na-mention mo, Tina, minsan may mga light moments, joke, ganyan. So madalas din kaming magganon, joke. Tapos nalaman ko na OC pala siya kasi pag sa gabi kasi meron binigay yung PT na drill sa kanya. So meron pang gagawin before he sleeps. So pag uupo siya sa kama, natatawa ko nung una, talagang carefully yung aayusin niya yung tsinelas niya side by side. Pag nasipa ko yun ng konti, even slight, aayusin niya. Yung mga tipong ganon na mga simple na mga details about him na hindi ko alam dati. Na ngayon ko lang napapansin na particular siya sa mga ayos ng mga
mga bagay-bagay, especially tsinelas niya. So yun, so parang nakakatuwa lang din na minsan nagkukwento siya, bigla na lang from his memory na nung bata siya, pag may maalala siya, ikakwento niya na parang, ba't bigla mong naisip yun? Nakakatuwa lang din to have this time. Kasi nga, yun nga, hindi na nga sila magtatagal. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero, yun. Actually, yun ang maging motivation nga actually in reality, 'di ba? Kumbaga parang yung konti na lang yung time, 'di ba? So dapat maging like ako, like maging mas more pasensyosa, 'di ba? Pero yeah, again, tao lang. Pero Oo, yun, nakakalimutan. I think that's one of the learning na parang make the most. Like ngayon, after this, parang maisip mo, sige nga, hindi na nga ako maiinis, hindi na ako magagalit, parang ganun. Pero at least the effort is there na to watch out for yung moods. Kasi yun, actually, yun ang number one challenge talaga na hindi madaling intindihin ng iba. May moods eh. May moods ka. May moods siya. So pag nag-clash yun, dun nagkakaproblema. Tama yung term mo, nasa moods din nila. Talagang ganun. Dapat mag-jive yung, alam mo yun, yung pag siya yung medyo may konting moods, dapat tayo yung mag-a-adjust. And siguro personality din, I mean, siguro them being our parents, we probably forget na they're their own person din. May silang personality and that may not yan ang be as my personality. Diba? Parang pwedeng magkaiba yan. It's just that Tama. Parang you were thrown together kasi pamilya. So, and sometimes talagang hindi nagja-jive. So what's our ultimate wish or prayer for yourselves and also sa mga bossing natin? Sa akin talaga, yung talagang yung talagang tatag pa ng loob. Lakas pa ng loob na alam mo yun, na until the time, alam mo yun, maano ko pa rin siya, ma-execute ko pa rin siya ng maayos. Pero syempre, on top of that is yung good health. I mean, good health na itong level na to, sana huwag good health sa'yo o both? Good health sa akin. Kasi di ba the other, alam mo yung, di ba, nagpunta rin ako ng doctor, the other, parang same with Ariel na may mga check-up and everything. Doon ko na-realize na parang, wag naman sana, parang kung ako ang madadown, sino? Kasi like ngayon, meron kami relatives, pero I don't think sa hirap mag-alaga sa kanya, I don't think they would be parang strong enough na alam mo yun, na magsistay, parang gano'n, kahit kadugo or kamag-anak. So, parang dasal ko lang is yun, until the time na is maging healthy ako and at the same time talagang yung yung tatag pa ng loob. Kung meron akong kaibigan halimbawa aside from Astina na mag-undergo ulit ng ganito, parang hindi siya ganun kadali. So talagang tatag ng loob and yun nga talagang faith na alam mo yun na talagang humingi ka talaga ng ng guidance na ma-execute mo siya ng maayos until kung saan itatakbo nung buong situation. Yun, sa akin, yun lang. At saka sana ma-realize na hindi ko kasi siya kayang yun nga express, pero sana in her mind na ginawa ko din the most na kaya ko. Yung to take care of her. Sana ma-realize mo. Nalalambing mo siya, Tina, na I love you, gano'n, na yun kasi yung personality namin. Yun yung hindi kami talaga yun yung personality namin talaga na hindi talaga ako sweet na person or sweet na anak. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag pinili. Or on action ka. Hindi talaga akong pipiliin. Which I don't mind naman nung dati. Pero ngayon nga, since ako yung mas naghihirap or ako yung nagbe-bear nitong responsibility na to. Parang minsan may trigger sa akin pag sinabi. Kaya pag sinasabi niya, sige, piliin mo siya yung ate ko sa States. Pero still, ako pa rin wala ka rin choice, ako pa rin yung kasama. Parang gano'n. I think she knows, no? She knows naman yung mga ginagawa mo. Kaso hindi lang din siguro siya expressive. Tapos para sigurong in her mind, parang nangaasar. Either nangaasar or hindi lang niya ma-express positively. Ako na nga mismo nagsasabi. Alam mo yun, ayun nga eh. Baka that's her way of making lambing to you. Hindi meron siyang way ng lambing. Ang lambing niya, umorder ako ng kahit anong pagkain. Yun, no? Di ba meron kang mga ganon? So, and then parang parang naalala ko nun, binibigyan niya ako ng pera, parang gano'n. At this time na ako, minsan binibigyan niya ako ng, basta pag aalis ako, halimbawa nung last ako pumunta ng Taiwan, sabi niya, dalhin mo yung pera ganito,
Kasi ever since sinasabi ko na hindi, parang nire-reject ko siya. So, hindi, tabi na lang natin. Tapos, parang sumama ata ang loob. Sinabi niya sa atin, na kasi parang hindi ko nagbibigay daw tinatanggap. So, sabi niya sa akin ng ate ko, kunin mo na lang, and then wag mo gastusin kung ayaw mo ang gastusin eh. So, sabi ko, itabi mo na lang or ibangko mo na lang. Pero, anuhin mo, tanggapin mo. Kasi parang yun eh, parang nakakasakit mommy daw. siya oo. Kasi mommy siya yung dapat nagpo-provide sa'yo, di ba? Na, I So, mean, minsan, that's her way. That's her way of, letting you know na she appreciates. So ngayon nga, pag may yun yung lighter moments namin. So, so pwede na ako yung 13th month. Mga ganyan ako eh. Ano gusto mo? Bili ako ng tinitry ko lang. Bili ako ng yung sneakers na ito. Sige, bili ka na. So ganun siya. Doon siya naman or kumain ka na. Doon lang siya, yung pandesal, ikaw na kumain. Yung sa small things. So, feel ko doon siya bumabawi. So ngayon, yun, siguro lang din, minsan na-overlook ko din na parang in her small ways. So appreciate or she shows yung appreciation. Sa akin siguro nauunahan lang ng inis or minsan ng yun nga. I think different ways lang. Imagine, kasi kami pareho tayo, Tina, hindi kami yung household na lumilipad ng mga I love you. Hindi kami ganon. I mean, syempre alam namin mahal namin isa-isa, pero hindi kami ma-sweet na ganon. Pero it comes out in other things. Like yun nga, pagbigay sa'yo ng pabaon, kahit na alam naman niya na hindi mo kailangan. Minsan multiple na nagtatanong, kumain ka na ba? But I think that's another I love you na hindi lang yung language, yun? Love language. Oo. Especially sa generation nila, I think, kasi kami ganun parang tough yung upbringing sa amin. Hindi nga kami parang, wag ka dyan, parang madadapa ka. Kami more on, sige, go, nang madapa ka. Yung gano'n, yung opposite. So, I get na, hindi siya ganun sa'yo. Ako din ngayon. Kasi ganun din kami. So, hindi, parang itinitik advantage nila. Minsan sabi ko, masyado akong na-stress out, pwede akong order ng ganito. Sinasabi ko sa kanya, sige, umorder ka. Pero yun lang small namin na banter namin na So yun, minsan, mabibili ako ng libro. Meron, or minsan niloloko siya, Christmas na may increase ba ako? Magka-Christmas na. Magkano ba yan? Ganun na siya. Yun lang yung way niya na magsabi. So parang kinukuha ko na rin as parang yung joke time namin yan. Parang ganun lang. So ngayon naman din, tama, it's din, parang a wake-up call din naman din, na parang yun nga, wag na rin ngang tanggihan kung may mga ganung moments. Parang that's their way to show din. That's their way to show din yung appreciation. Yeah. How about you, Ariel? Anong ultimate wish, prayer mo for yourself and your mom? Siguro sa akin sa mommy ko na fulfill pa niya yung mga gusto pa niya. Nagsabi ba siya sa'yo? Nagsasabi siya sa'yo? Oo. Sabi niya sa akin minsan na katulad ka kahapon or kay Ariel, paano ka na? Kasi ikaw pala wish pala sa'yo kasi tumatanda na daw ako. Nandito ka na. Sabi ko, Mike, paano ako aalis? Sinong mag-aalaga sa'yo? Hayaan mo lang ako. Akong bahala sa sarili ko. Pero syempre, kapag sinasabi niyo, hindi naman talaga hindi talaga yun. Pero alam mo na yung may sense of care or sense of concern siya. So, marami pa siyang ibang gusto, like yung sa mga pamangkin ko, gusto niya maging okay sa lahat. Kasi meron akong pamangkin na may special needs. Like, tsaka, may autism siya. So, very concerned siya doon. And then, actually, second life na nga niya Kasi nung sa bago, kung hindi ko nakita, kasi ako din kasama niya doon, I mean, sabi niya, what if wala ka? Kaya lang naman, what if wala ka doon? So, ito yung stroke o ito yung bypass? Yung bago siya nag-bypass? Yung stroke? Yung stroke, yung defect lang. So, sabi niya, kaya siya nagpursige din na mabuhay kasi gusto rin niya na makita pa kami na masaya or makita pa kami na mag-improve pa sa buhay. So, meron pa siyang somehow mission in life. And then, prayer ko naman sa sarili ko, siguro yung to find the real happiness that I'm looking for. Kasi, hindi na ako tumatanda. Hindi na ako mga bata. So, what's next?
Kasi katulad nga na nandun ako sa hospital, sabi ko sa kuya ko, Kuya, paano si mami kung magkasakit ako or paano kung ma-confine ako? Sino mag-aalaga sa kanya? Eh, wag mo na isipin yun kasi nandito naman ako or nandito kung dadalhin ko sa pamilya ko, sa misis ko. Pero knowing my mom, I mean, syempre, somehow, papayag siya kasi wala siyang choice. Pero alam mo yun, yung parang may heavy heart or parang hindi siya ganun komportable. So yun yung medyo naging concern ko. Pero yun lang. And then siguro share ko na rin din yung sabi nito kung tungkol sa sabi ni Lee kanina yung sa family nila hindi siya masabi ng I love you, no? So sa family ko rin ganun. Yung mom ko, so yung acts of, yung love language niya yung service. So growing up, masyado siyang pinagluluto kami, may maluto, may baon. Hindi naman kami mayaman talaga. Pero yung somehow, yung nagawa niyang komportable pa rin kahit paano yung buhay para sa amin. And pansin ko lang sa kanya, kapag yung kuya ko, yung sinabi ng kuya ko na kapag nahihirapan ako, siya yung tinatawag ko. Kapag kinikiss siya or hinahag siya, payag siya. Pero kung ako, ayaw niya. Pero tanggap ko na yun, okay lang yun. Pero, I mean, that's how, yung... Pero tinatry mo pa rin? Or talagang tuminto ka na, nag-give up ka na, ay wag na, ayaw niya? Ayaw niya. Gagalit lang siya. Wag ka nga ganyan. Talaga, yung kuya ko, okay lang. Tama, meron talagang ganun sa family, di ba? So, talagang kumbaga, siya talaga normal na meron talagang certain, parang kumbaga, hindi naman favorite, pero mas, sila komportable. Pero love naman niya. Alam kong favorite niya. Oo naman. Ganun kasi yung generation natin nung lumalaki, di ba? Hindi naman uso mag-I love you, nakakailang. Pero nung pag-uwi ko dito, dahil nga nagkakaroon kami ng clash, nagkakaroon ng heated discussions, ganun. Kailangan bumawi. Dito ako natuto maglambing at minsan pa nag-good night ako. Meron ka pa bang wish na sabihin, Ariel? Ako wala na. Okay na ako. Ayun. At least para sa'yo yung wish niya. Ako, tinanong ko siya, pre-pandemic, sabi ko, Daddy, saan mo pa gustong pumunta? Tapos sabi niya, gusto niya raw pumunta ng Japan. Gusto niya makita yung Mount Fuji. Sabi ko, sige, punta tayo, ganyan. Kaya, Tina, frustrating na ginagawa mo lahat para okay siya, na para malakas siya, kaya pa niya gumala. Actually, bata pa siya at 70. He's only 70. So, marami pa siyang pwedeng magawa. Oo, bata Meron pa siya, pwede pa siyang lumakas actually kung gagawin niya diligently yung mga exercises niya. Pero ayaw nga parang wala na siyang, kumbaga, he acts defeated. Ganun yung tingin ko sa kanya parang sense of magbabike lang siya dahil nga pinipilit ko siya. May mga moods siya na kusa siya magbabike, kusa siya maglalakad. Pero hindi na namin nagagawa yung everyday na lakad sa labas kasi nga may work na rin ako. So parang for me then, kaya pa Kaya pa kasi wala pa siyang 70 noon, nag-70 lang siya this year. So minsan pag minomotivate ko siyang kumilos, sabihin ko sa kanya, di ba magja-Japan tayo, gagala pa tayo, ganyan. Pag bad mood siya, hayaan mo na yan, Japan. Hindi ko na gusto mag-Japan, ganun. So, ang wish ko is, sana maganahan pa talaga siyang kumilos. Kasi, pwede pa kung gagawin niya. May push lang, no? Kailangan ng push. Oo, kasi ang muscles naman natin na natututo, kumbaga meron talagang memory ang muscles na kung parati mong ginagawa, babalik din yan. Not exactly the same kasi nga na-stroke siya. Pero lalakas pa siya. So yun. Yan ang greatest parang yan ang iniisip mo kung ano yung factor na magpupush or mag-ignite sa yung parang bakit ako nararamdaman ko to tapos hindi mo maramdaman, yun doon nanggagaling yung frustration na parang tatanggapin sa age nila. And Tina, you mentioned this before na yung move mo and yung caring for your mom, it gave you this purpose-driven life, I guess, sa Pinas, di ba? Naging purposeful. And I think
naisip ko lang, siguro that's what they need at this age sa buhay nila. Because they're not providing for the family anymore. Di ba? Yun yung main purpose nila before to parang care for the kids, for the entire family, malaki yung purpose nila. But then they get to a certain age na nagawa na nila lahat yun, baka they feel na they don't have that purpose anymore. So walang nagmamotivate na yung ganon. Para, siguro that's something, kasi again, lucky na may kapatid ako and it's all on her shoulder. I think yung mga napag-uusapan natin. So wala akong parang direct na experience sa ganun. Pero with all this talk, napapaisip kami ni Rico na parang what if kami na yon. So it makes us knowing how difficult it is sa end nyo, sa end ng kapatid ko, and also with Rico kasi aging na rin yung parents niya. Naisip namin, mahirap, nakikita natin ngayon kung paano yung hirap, yung responsibility. When we get to that point na kami na yon, which is not so far away na din. Sabi ko, imagine, mahirap yun kung sino man yung magkakaroon ng responsibility for us. Whether, child namin or kung sino man. So, parang kami na we have to be healthy. We have to do everything that we can para hindi maging as heavy sa kung sino man yung magbe-bear ng responsibility later on. Whether anak natin or kung sino man. Pero, kasi we won't be able to do much kapag nandun na tayo sa age na yun eh. So we have to do preventive things now. Yeah. So yun nga, naisip namin na parang we have to have like a hobby, something na makikarry on natin when we're old, something that would keep us wanting to wake up every day. Yung gano'n na parang, kasi kapag nawala yun, kung ang dati sa Singapore, kasi nakikita niya na pagka nagbabakasyon siya sa Singapore, parang you have goals until 8 p.m., until 9 p.m. It has to be more than that. Kasi you won't have that life until 60. At some point, mag-i-end yung routine na yon. Once that ends, then you have to have something else. Otherwise, parang pag na-cut off yun, baka pag matanda na kami, wala na kami ng sense of wanting to. Ayun gano'n, yung parang purpose. Kaya bigla ko lang napaisip na, yun nga, so si dad mo parang sabi, feeling defeated na siya. Siguro kasi, saka nakikita niya, parang bigla ko naisip, na parang, what is there to do? Right? Hindi na siya nagtatrabaho. Maybe a dog, because the dog is waiting time. There has to be something na nagpupush sa kanya. I don't know. Ang kaya importante sa kanila, meron silang small tasks. Yun din ang sinabi ng rehab doctor eh. Kaya nga pag may kasambahay, parang ang downside, pag may kasambahay, inuutos niya lahat, wala na siyang ginagawa. Pero importante sa kanilang meron silang tasks. Kasi nga, may sense of purpose. Yeah. Like, even like bingo friends, something na kanila lang. Na that would, sa mama ko naman yung research. Diba? Pero, mabingo yung mama ni Tina. Ako si Daddy kasi hindi siya sociable eh. So minsan may kausap siya pero hindi siya yung gano'n na who will go out of her. Dati nga tinanong ko, anong gusto mong laruin natin? Dati for a time nag-chess kami. Tapos magaling siya sa chess dati. Tapos biglang nagsawa na siya. Ayaw niya na. Hanapan ng ibang kumbaga hobby or something. Kasi naalala ko lang yung si mama before, siya, nag-i-avon. So kami, parang, bakit ka nag-i-avon at this age na parang binibigyan namin ng allowance? Pero, na-realize namin, natutuwa siya. Hindi yung kikita. Kasi wala naman siya kikitain. Kasi bibili siya, pero hindi din naman niya binibenta. Pero yung routine na pupunta siya sa gantong kaibigan para mag-offer, kunyari. So, yung gano'n na parang may purpose siya na it doesn't matter kung wala akong kitain kasi hindi naman niya kailangan. Pero yung task nga na may gagawin akong ganito, ito yung bahay na pupuntahan ko. Siyempre may mga chika na in between. Pag nawala yun sa kanila. Na-mention mo yung na-share mo yung about like yung realization nyo both with you and Arrigo. Naisip ko lang bigla, yan din yung same question ko every year. Like, ito mag-end na naman yung taon. So, tas growing older, no? So, parang iniisip ko yan next year.
ano naman, what's next? Parang ano naman yung pwede kong gawin? Kasi after nung, like, iso nangyayari ngayon, so ito yung ginagawa mo. Pero ano yung magpapamotivate sa'yo na kumilos pa? Parang gano'n. Like examples, kay Ariel is mag-aral or something, another. Na-realize ko yan, naisip ko din yan. I mean, aside from yung on top na pinag-uusapan natin, and then to be healthy yan. So, yan. Isa yan sa mga dapat bigyan ng focus din. Oo, kasi parang may mga docu kami napapanood na yung mga matatanda na may garden. So, meron silang, may inaalagaan silang mga tanim. So, that's something to look forward to. Yes. Tapos, syempre, may physical activity na involved doon. Or may mga matatanda na nagka-carve ng mga, yun nga, so little things. And I think, of course, it's different for everyone, right? And it can be a dog. Dog is kailangan mong i-walk. Yeah, so, yeah, yun lang. Parang naiisip namin parang kailangan nating i-prepare na ngayon. Make that a habit. Kasi syempre, mag-fall off pag hindi siya stable na habit Para when we get to that age, oo, siguro less matigas ang ulo natin sa kung sino man yung mag-aalaga sa atin. Kaya dito papasok yung dito papasok yung your career doesn't define you, your what you do doesn't define you, 'di ba? Kasi pag nakakapit ka nga doon, pag nawala. Tama. Kaya every now and then, kunyari binibigyan ko siya ng ng choices. Yung ayoko talagang nag-spoon feed sa kanya or yung inahain na lang lahat sa kanya kunyari, or kahit sa choice ng food, tinatanong ko siya kasi para magkaroon siya ng alam niya na meron pa rin siyang say. Yung makaramdam siya na okay, eto pinili mo to, ito yung pinili ko, ito yung gusto ko, ganun. Kaya every now and then tatanungin ko siya, anong gusto mong kainin o between this and that, anong gusto mo, ganun. Minsan, hindi naman parating na susunod. Bahala ka na. Bahala ka na. Ayun nga, sabihin ko nga, wala namang bahala ka. Anong masasabi nyo sa assisted living? I'm asking kasi, na-try ko, and it's not really common in the Filipino culture, diba? Parang negative ang tingin nila. Pero I think it did him good na nung last kong, kaya rin ako nakakaalis, like nung pumunta ako ng Italy, kasi doon ko siya iniwan. And masaya siya doon. Actually, lumakas siya doon. Pagbalik niya dito, straight siya maglakad. Dito kasi, kuba siya. Tapos yung pagbalik niya, talagang meron siyang energy. May siya, may sigla siya. Tapos sabi sa akin nung owner, kasi dito, boss siya. Ayun nga. Siya yung sinusunod. Pag sa bahay nyo, ikaw yung sinusunod So parang meron siyang parang doon kinikilala siya na susundin siya kasi may mga mag-a-attend sa kanya. So tingin ko meron siyang lugar, malaking tulong siya sa mga families na hindi talaga makakapag bantay ng ganitong ginagawa natin. So it's a consideration for me kung kailangan kong umalis ulit or kailangan kong kasi temporarily okay siya. Kunyari kung if I'd be away for a month, ganun. Pero what do you think of it? Short term or long term? I mean like kung ganun din siguro. I mean like kung talagang necessity, oo. I would do. Pero yung regular basis siguro, as long as kaya ko naman siguro, hindi muna pa. Pero again, it can be considered as an option, parang ganon. Pero since umuwi na rin naman ako, edi might as well parang itodo ko na. Pero again, who knows, pwede. Pero I mean, in reality kasi with her age, parang talagang na din lang naman. Parang hindi na rin talaga, I mean, it's na lang, kumbaga parang sobrang na lang yun, parang bonus na kung until when. Pero feeling ko na din nga, yun, like yung sinabi mo, siguro sa part ko, parang yun na lang dapat kong gawin is yung parang to let her be as yun. May mga moments, small moments na ma-feel niya na mama siya. Yun. Ako na siguro, admittedly nga, na dahil nga sa sobrang to ensure na lagi siyang safe, minsan niya na-overlook ko yun, which is, it's a point to improve. So yun, and then yung mga tanong, ako, gano'n naman ako, anong gusto mo, kaso bahala ka na, hindi siya makapag-isip. So
But then siguro sa akin, yun yung lagi kong dapat siguro i-remind sa sarili ko na medyo din, back off din ng konti sa maraming bagay. So when you, with regard dun sa question mo, it can be an option. Pero parang ngayon, hindi na rin, siguro magagamit ko na siya kapag ng purpose. Ikaw, Ariel, pumasok ba sa isip mo yun? Or have you heard of those facilities? Sa BF Homes meron eh. Yes, correct. Sa case kasi ng mami, parang, ano ba kasi sa Pilipino, diba, yung sa kultura kasi natin, hindi kasi ganun ka-open pa, unlike sa foreigners, sa ibang bansa. Pero for me, kung wala talaga kasi, why not? Actually, yung pamangkin ko, tinatanong ako, ito, ano naman tinatanong, sinasabihan niya ako na, pag tumanda daw ako, siya na daw mag-aalaga sa akin. Meron ka na palang kontrata. May kontrata na. Pero sabi ko sa kanya, no. I mean, I will not give you that obligation. If that happens, or that time comes, ako nang bahala sa sarili ko. And kasama yun sa thinking ko kasi ayoko maging burden sa mga pamangkin ko, sa sino man. Kaya siguro, sa totoo lang, yung sa culture natin, yes. And also, malaking factor din yung dapat financially stable. Yes. Kasi kapag may pera ka or yun, kahit sino pwede mag-alaga sa'yo eh. Pero kung wala kang pera, parang ang hirap, diba? Yan ang worry natin mga single na. Hopefully hindi single pero... Nung nalaman ko nga to, sabi paano na lang tayo, may friend ako nagtanong niyan, paano na lang tayo? Sabi ko, mag-ipon na lang tayo para afford natin ang assisted living facility pagtanda natin. I mean... Ako naman sabi nung friend ko, mag-rent daw kami ng duplex and then per door ang namin, ang parang ang kukunin namin. Then kami din. Pero point doon, mag-hire na lang kami ng nurse na, yun nga, taga-check sa amin, BP and everything. Parang patawa pero parang true, no? Kasi isang maganda sa... healthy tapos mag-cruise na lang. Ayan. Basta may budget, di ba? Saka isa rin kasing okay, kasi din nga, hindi nga kasi open ang Pinoy dito. Pero kasi I've seen it. I've seen the facility. Maganda yung facility. Pero yun nga, may cost nga siya. And ang upside din kasi is iba-iba yung caregiver na nagbabantay. So, hindi siya yung nakakasawa. Kasi pag meron kang isa sa bahay or dalawa sa ibang nagto-2 shifts, yun at yun din, magiging ganun din siya sa kanila as he is or she is to you na nagiging familiar. So, pag dun kasi ang dami niyang nakakausap, tapos mga kaedad pa niya or baka nga siya yung pinakabata. Kasi nga mga 80s yung karamihan nandun, even 90s. So meron siya talagang friends na parang masigla siya. So for 1 week, 2 weeks, masigla siya. Tapos hanggang sa bumabalik sa dati. Pero yun nga, syempre, we have to be healthy. Makahalubilo ng iba, no? Yun. So, importante. Hindi naman niya kasi personality talaga magtatawag kasi nga, syempre, affected na rin yung niya. So tama, may effect na rin nga sa nila, sa brain nila, hindi na din ganun ka-bias, no? Yan, nakakalimutan ko din yan. Minsan, unfortunately, na ma-realize may nagbago sila. Yun, actually, yun din yung isang challenge sa atin na... Hindi naya sa atin, no? Oo, yung challenge na natanggapin na things have changed. Nagbago sila and dapat magbago rin tayo. Kasi mahirap din tanggapin na ang lakas mo dati, diba? Parang iba yung pagkakakilala ko sa'yo dati. Balance kaya nga din. Parang meet halfway, parang gano'n. So, yun na siguro kulang sa atin. Being, alam mo yan, syempre active pa yung iisip natin. Madali tayo mag-frustrate. Siguro yun naman yung point of improvement naman din sa atin. Yung pero at least alam natin. Yung so that yun yung dapat i-work out din natin. Talagang yung total kasi accepted naman yung sitwasyon kasi kaya nga tayo nandito. Pero yung siguro yung deeper na acceptance na hindi na sila yung parent na kilala natin na malakas, makakaintindi, na hindi pasaway kasi sila nga yung authority. Yun yung mahirap na parang ako, umaasa ako magi-improve pa yung situation niya. Paano pag hindi nag-improve?
Yun yung parang mahirap pa rin tanggapin na hindi mag-i-improve pa to. Paano nga kung hindi nag-improve? I mean, yun yung voice sa isip ko na dun yun yung challenge. So yun nga, yun yung points na we could work on pa. Diba? So slowly, again, siguro pare-pareho lang naman din. Sa kanya meron, sa atin din siguro. Sa akin yun din sa akin siguro yung less din ng nagging or something. Ang sabi nga natin, 'di ba tayo mag-a-adjust, Tina? Kasi mas tayo yung mas sino mag-a-adjust? Tayo talaga nga. Ano yung mga advices nyo na ngayon sa mga ibang in the same boat? Ako yung patience and compassion kasi talaga madali lang sabihin pero talagang mahirap siya. So sa akin, it takes a lot of faith. Kasi parang feeling ko kung hindi rin ako masyadong matagal na rin siguro akong sumuko. Although hindi ko masasabing perfect, pero yun, kailangan talaga magdasal. Alam mo yun, sa moments, especially moments na pagod ka na and sobrang, alam mo yun, madami na rin nagra-run sa isip mo. At the end of the day, parang talagang kailangan mo lang siyang parang i-lift up sa Diyos. And then second yun, yung napag-usapan natin, kailangan talaga meron kang support group. So, family, friends, oo. And then sa akin, third is yun, yung time for myself or me time, yung sabing mention yung leave na me time. Yun talaga yung pinaka-importante pa din out of the first two. Yes, kasi kailangan ikaw. Na-share ko, diba? Na-share na natin, pero at the end of the day, ikaw, ano yung gagawin mo? Or ano yung magpapakalma sa'yo? Or makakapag-relax sa'yo. Kasi parang pag hindi mo nagawa, parang mag-blow up na lang yun or something. Yeah, so yun yung tatlo. So prayers to be more compassionate at saka patient sa kanya. And then second is support group. So express mo, kung hindi man sa tao yun. Again, journaling could help, pero iba pa rin yung merong nagre-reciprocate na nagbibigay sa'yo ng, alam mo yun, ng thoughts na, hindi, bawasan mo to, mali ka dito, gawin mo yan. And then third sa akin, yung me time. So yan yung tatlo siguro sa akin na na nagtumulong para mag-survive ako at 7 years na, alam mo yun, buhay pa ako na marami din ring beses akong gustong give up, alam mo yun, pero yan, nandito pa din. Yes, totoo yun kasi di ba yung sinasabi nga ng flight attendant sa plane, wear your oxygen first before you put the oxygen on your kid or on others. Kasi kailangan, you should be well kasi sino na magbabantay sa kanya kung down ka, parang si Ariel. So, take breaks, Ariel. Tsaka yung health, no? Tama. Yeah, mental and physical health. Ikaw, Ariel. Yes. Sa akin yung, tama si Tina. Yung prayers, no? And yung support group, for me, yung malaking bagay yung may masabihan ka lang na nakinig sa'yo. Yes. Repress mo yung sobra. Ang laking tulong na. And then, revisit your why. Kasi dapat yung why mo mas malaki sa kinakaharap mong challenge. Kasi talagang hirap eh. So, why do you still stay? Why do you want to help her or help your dad, diba? So, yung reason natin is yung why natin, yung magpapatag sa atin. And consistency, grit. Yung kahit na mahirap yung ginagawa, alam mo na gagawin mo pa rin. Kahit na may problema along the way, yun pa rin yung gagawin mo na sa tingin mo yung tama. Yun, pagmamahal. At the end, yung everything is there with love. Kasi yung pagmamahal na to, yung binibigay natin sa kanila, alam natin na wala namang kapalit, may kapalit man o wala. I mean, di ba may sine nga yung millionaire, die millionaire, parang, kapag namatay yung magulang, yung lolo niya, na maging mayaman siya, yung sa Netflix na napanood ko recently. Hindi ko pa napapanood. Hindi, yung lola, di ba? Yung lola ba yun? Yes, lola. Thai na movie, no? Yes. So, hindi naman dahil sa gusto kong to, dahil may inaasam ako na kapalit. But that's because I love my mom. We love our parents because of that. And lastly, siguro yung tama rin sa amin mo na we should be loving ourselves also. Be able to say no kung kailangan mo mag-say no. Kasi so far, dito sa ginagawa ko, sometimes may ginagawa na ako sa mom ko, pero
may iba pa rin akong Gustong gawin. ibang kapatid or ibang relatives na they will ask me to do things for them. But hindi ko na kaya, di ba? Parang I have to say no if I really need to. Hindi dahil sa masama akong tao or being rude to them. I'm just being realistic. Yeah, you have so much on your plate already. Yes, correct. Yun lang. Learning to say no. Agree ako sa lahat, especially yun nga yung take breaks, yung care for yourself also. Kasi minsan, ang hirap nung, syempre, siya yung priority. Tapos, paano mo nga naman iisipin yung sarili mo? Pero, sa kanya as time went by, especially nung nag-COVID, dun ko na-realize na, teka, sabi ko, kailangan okay ako bago siya maging okay. Kasi, sino mag-aalaga sa kanya? So, kasama na din dun yung, idadagdag ko lang yung, na-mention mo, Ariel, yung if you have to say no, say no. And also, if you have to ask for help, ask for help. Kasi minsan, nung una, nagsimula ako, may helper kami. So, hindi ko nakalang mag-end up ako na ako lang talaga yung gagawa lahat. So, parang nasanay ako na kami lang, ganun. So, nakakalimutan ko minsan na pwede naman akong magpabantay minsan sa kapatid ko. So, yun, ask for help if you need to. Dahil hindi ka lang naman nag-iisa na magbantay sa kanya. And also, yung na-mention ko kanina na natuwa ako na nakikilala ko siya mabuti. Also, take this opportunity to get to know your parent. Kasi nung lumalaki tayo, di ba, hindi naman nga, wala sa generation natin yung mag-heart-to-heart talk o magtsikahan ng malaliman. So, ito, ngayon ko lang nakukuha yung opportunity to get to know him other than the father figure that he was before. Ang daming opportunities din naman for growth, di ba? You mentioned prayers, yung spiritual muscles nag-grow din. Kasi nga, sobrang dasal natin, Tina. Sobrang kasi pangisip na lang, no? Nagawa na natin lahat, pero again, hindi pa rin naman siguro. Parang hindi natin na-exhaust na lahat. So, tas na ano pa rin, speaking of exhausting everything, nagiging lahat na nagawa natin, di ba? So, tayo na all around sa bahay and all. Tapos nagiging nurse ka, tapos nagiging investigative ka rin. Kunyari, kung ganito siya. Like, nung una, ang adjustment period namin, mas moody siya nung pag-uwi ko. Siguro nga kasi nanibago din siya sa akin. Tapos, nalaman ko na lang na hindi pala siya nakakatulog ng maayos. Kaya pala sobrang cranky niya almost every day. Nung nalaman ko na hindi siya nakakatulog ng maayos, that was the time then na essential oils ako, na-discover ko. Kaya ako na-mention yung ang laking bagay sa akin ng bergamot oil kasi dun talaga siya, nung sinubukan ko yun, kasi nung nabasa ko na parang it helps with moods nga and it relaxes you. Nung nakatulog na siya ng maayos, doon nag-improve yung mood niya ng malaki. As in, ang laki ng improvement. So parang naging, if there's something wrong, nagiging investigate. Ini-investigate ko kung saan pwedeng mag-improve and all. So, nakaka-train siya in everything, in all aspects. Another skills, kumbaga. Another skill yun. Parang, ang lain na rin naman ng narating natin, Tina, kahit parate every now and then, nag-uusap tayo na ito na naman, ganun-ganon. Pero I think naman, meron naman din tayong improvement from the first time we started doing this. Kaya doon ko nasabi na parang talaga it takes a lot para umabot ka sa ganito. Kasi I would say na kung yung iba, either yun nga, like sinabi mo, nag-assisted living na lang or talaga naghanap ng way para may helper. Pero ako naman, talagang na-sustain ko. Kaya until how long, siguro kakayanin ko na rin naman. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga ma-release yung yung pag-moment sa talagang feeling mo, di ba? Pagod ka na rin. So, yeah, kailangan mo lang talaga siyang i-release or at least mag-distress. Yeah, nandun nga, so yun yung importance ng me time mo, yung journaling, and yung community. Tama. And another way to distress is to watch all the episodes ng Mariana. Yes. Plugging. Are getting more interesting. Yes. Parang tinatalo yata nito yung dating episode natin na mahaba din no? May sabihin ka pa ba, Ariel, na realizations mo? This is a time na matitest talaga yung character natin. Talaga tayo. So it will bring out the best and bad
I mean, the best and the worst sa taas, no? But at the end of the day, it's a question of kung anong pipiliin natin. Yes. Yung purpose, no? Yung wise na sinasabi. Yes. Yun yung split second na time mo to decide pag natitrigger ka. Di ba? Yun yung pipiliin. Tama. Patulan ko ba to? Parang yung mag-aano sa'yo, wake up, mag-aano sa'yo, magre-remind ulit sa'yo na very, okay. Very critical yung moment na yun. And doon madalas, Tina, ano yun? Fourth row na nag-fail. Yes, ako yun nga. Sa mood. Yes, so ngayon parang it's a reminder talaga. Oo, na be aware na kung yung compassion anong effect. Yung sinasabing, I think si ano ba yun, yung si Liv na parang iba na, or like yung sinabi mo din na iba na sila noon at ngayon. So ako minsan yun na nakakalimutan ko. Doon ako medyo, hindi ko na ano yun, nakukulangan ako doon na parang, nga naman, hindi na nga sila iba. So pero, siguro nga again, out of lang pagod, out of frustration lang siguro, which is again, dapat may balance na at saka reminder na rin sa sarili na yun. Like yung sinabi ni Ariel, yung wise should always be bigger. So yun yung mga at least yung realizations na alam na rin naman natin pero minsan talaga nadadala tayo sa yun nga, sa pagod, sa maraming iniisip. So yun, it's a good reminder nga na dapat lagi saka Tina, na mention mo na yung pag-iisipin mo nga looking back, alam mo na kung bakit ka nandito kasi parang things fell into place na okay ako nandito tapos everything's working out na work from home ako. Kasi ganun din hindi na tayo pinapabayaan no? Kumbaga nag-fit ang situation. To add sa mga words and para encouragement nyo sa everyone else who are in the same boat, I think you both mentioned yung health, no? I think very important din yung mental health kasi it can be really, it can really weigh on you. Tapos yun nga, in a way, it's a lonely thing to do kasi nasa bahay, limited ang social interaction. So Tina, when you mentioned earlier na there's so many ways para i-take care natin yung mental health natin. Just to have an outlet, whether that's journaling or talking to other people. Sa iba, hindi din ganun kadali yan. It's not easy nga, pero I think that's also very important. And that's also something that I want for my sister na parang whatever it looks different for every person. Kasi iba-iba yung schedule, right? But whatever kind of break yung possible, I hope may ganon. Kasi kahit na hindi ka pagod physically, pero yung emotional, yung mental weight on is minsan mas mabigat yun eh. Diba? So, sa kanya, yun yung sinasabi ni Tina nga na it's not the physical kasi kung maglilinis ka ng bahay, okay lang pero pag yung nagsabay yung pagod na pagod ka nang naglilinis ka ng bahay tapos biglang may attitude, may mood. Diba? Parang doon nagtapos. Yeah, so find an outlet para i-let go lahat ng mga anxiety na naiipon minsan in one day. Minsan naka-isang sakong anxiety ka na, one day pa lang pala. Pero na-share ko sa'yo, Liv, diba? Na-share ko kay Liv na yung maggupit ng sticker dahil nga nag-journal. Diba? Yeah. And then not everybody would be able to. Parang therapeutic ang maggupit ng sticker. Therapeutic talaga siya. Sa parang kumbaga sa may inuubo, yung plema talagang nawala. So parang breathe in, breathe out. Ang sarap ng pakiramdam. Parang ganun. Yeah. Ikaw ba, Ariel, meron kang ang activities na distressing? Like workout. Workout, di ba? Nakakatulong yun sa oxygen sa brain daw. So it distresses. Yes. Sa akin yung tama, yung exercise or actually nag-deep breathing ako, parang sort of yoga, ganyan. Pero yung aso ko, sobrang kinakausap kasi meron nga palang aso. At least pag aso, wala lang, cute-cute lang na nag-aano sa'yo, nagpapaalaga sa'yo. Saka laging masaya, laging ano problema sa buhay.
Malikot, no? Malikot yung mga aso. So, ang dami pa natin actually pwedeng pag-usapan, no? Ang daming experiences. Kasi every day is a new day. Na parang, ano na naman kaya mangyayari? Parang ang daming pwedeng maging surprises. Parang it keeps you on your toes din pala. Yun isang upside na nasa ganitong sitwasyon. But thank you for your time, Tina and Ariel. I hope makatulong, no? Sa iba. Sure. Oo. Thank you. I hope you found it parang good to talk about it. Kasi maybe syempre, it's also a very personal thing to talk about. So yun. So hopefully, na-enjoy nyo rin yung discussion natin. Yes. You're welcome. So I hope nga nakatulong siya, no, sa ibang tao. Ako, natulungan niyo ako. Salamat. Yung health, Ariel, yung health, ganyan. Yan ang mga reminder. Be mindful of your health. And sa mga listeners natin, in case yun nga, nakarelate kayo sa mga discussions, sa mga appraisals, sa mga bossing, and you want to share your own experience, then please share your comments sa YouTube. So at least, we get to know other people, we can reach out to you, if you want to, kahit na offline session, just to talk about things, share best practices. Feel free to do that. Yes, PM is the key. Comment lang kayo and PM. You can find a friend in us. Thank you for listening, mga kamerienda. We hope you found our conversation insightful and valuable. We'd like to remind you that we are not licensed therapists. If you're experiencing serious anxiety or depression, we urge you to seek professional support. The #MentalHealthPH link is in the show notes to help you search for a suitable service provider. Your well-being matters to us.